mainit yung topic kanina. Wala, na-disconnect. Na-disconnect bigla. Anak ng kanapay. Ganda sana ang usapan nila eh. Oo. Nakikinig ako kanina. Prof. Biglang naputol. Ikaw, Prof, Hmm. saan ka naniniwala? Sa bilog o sa flat? Bilog. Bilog? Hmm. Oo. Bilog Hindi naman mo, to. hindi mo, Kulang yung ebidensya. Maganda yung Hindi, mga point ng flat earth, pero kulang sa ebidensya. hindi, tatanungin kita, ano ba tawag dito? Nakapag-research ka na ba sa flat earth? Oo naman, dati akong nag-live yun. Yun ang original na kino-content ko. Alam ko pa sikot-sikot niya. Bakit na-disconnect ka? Hindi, yung puzzle. Hindi ko napansin eh. May puzzle parang lumabas. Pag hindi mo yun madidisconnect yung live. Akala ng TikTok inactive ako. Bakit si Ezekiel, parang 4 days, naka-live yun, non-stop, Ewan ko, ba't kaya gano'n? pero hindi na-disconnect ko. Ewan ko lang kung may nagmamonitor dun. Galingin. Ganda sana usapan nila, anak ng tinapay na putol. Oh, yun. Hindi ko na-invite sino ba yun, yung bata? Si Jaja. Oo, invite mo na lang. Hindi ko makita eh. Alam mo, promising kasi yung flat because sinasabi kasi nilang flat yung surface. Pero spiral siya na na parang bilog din kung sphere kung tutuusin siya. I believe ang sinasabi nila kasing flat, yung surface flat talaga siya. Talagang flat pero bilog. I mean, yan, ganyan itsura niya. Ang panagtatalunan lang naman ata dyan is yung above. Kasi yung above nga naman, since sa creation, Genesis 1, kung paano sineperate. Diba? Pero, ewan ko ba't, sa akin kasi siguro, yan talaga porte nila na pag-usapan talaga na bilog or flat. Pero sa akin kasi, anong bearing? Sa akin walang bearing. Kung truth Sa lang akin, naman pinag-ano ko din yun sinaliksik ko bakit, ano ba talaga pinaglalaban ng flat. So, nagkalap ako ng evidence para, kumbaga sarili kong research. So, kasi sa sinaunang panahon pa lang, sa Mayan, Indo, Bible, marami nang evidence na flat yung mundo. pero respect ko naman sila ha. Respect ko lang sa Tapos kanila. yung nalaman ko, ang nagsabi lang ng flat, bilog ang mundo, yung NASA. Kailan lang ba sila nag-start? 1949? Bago nila patayin si Admiral Byrd. Kasi may natuklasang maraming excess land sa kabila, sa dulo ng planeta. Kung saan man siya nagpunta, sa North Pole ata o South, hindi ko lang ma-recall. 1949 ata yun, hindi ako nagkakamali, si Admiral Byrd. Tapos pinatahimik siya ng gobyerno at doon nag-start lumabas yung NASA. At sinabi ng NASA, bilog yung mundo, etc. bla bla bla. Yun. Tapos Bago simula nun, si Nerch ko, yung katulad nun, yung mga Mayan, yung mga stars, yung pyramid, lahat nakakonekta sa stars. Kasi kung gumagalaw tayo ng yung positioning ng stars pa rin, hindi pa nagbabago. Maraming talagang evidence na kakakalat. Pipili ka na lang kung saan ka pupunta. Kasi dati, nagtatawan ako bakit yung ibang planeta, bilog. Nalaman ko, wala namang ibang planeta, Earth lang. Maraming gano'n. Marami namang supporting evidence.
kailangan mo lang talaga mag-deep dive. Kung willing ka talagang intindihin yung naglalaban ng kabila. Saka Hindi mo naman majority, malalaman yung hindi mo naman kasi malalaman ang isang bagay kung tama o mali hanggat hindi ka pumapasok din sa field niya. Sa akin at saka majority ng mga naniniwala sa globe, wala rin naman talaga silang idea sa globe model eh. Ang alam lang nila bola, tapos gumagalaw. Definitely, baka yung mga speed ng motion, hindi na alam ng mga yun. Kasi dinaanan lang nila nung bata sila. Tapos wala na, hindi na nila pinag-aralan kung ano nila yung mga susunod na isasaksak sa kukote nila. Yun na lang nila man ang utak ng tao eh. Tapos magtatrabaho na yan, puro pera na lang iisipin niya. Kaya pag sumali yan sa mga argument, wala rin naman sila masyadong mabato. Tignan mo yung ginagawa ng isa. Pag ganitong discussion, ibig sabihin, naturalmente, surface ng Earth ang pag-uusapan natin. Anong gagawin niya? Nagkukwento siya ng between sa ng mga telescope at ng ibang planeta, hindi naman yun ang pinag-uusapan. Tapos ano susunod na gagawin niya pag pinatulan mo yung argument niya? Tatalon siya, pupunta naman siya sa weight, ano daw mas mabigat? 3 kilo, 5 kilo. Tapos pagkatapos yun, ano gagawin niya? Tumalon na naman siya, patalon-talon siya. Kasi konti lang talaga laman ng utak niya, ina-assemble niya na lang yung kaya niyang sabihin para may argument. Walang patutunguhan yung ginagawa nila, patalon sila ng talon. Kasi pag pinasok mo na yung argument nila na wala silang marerebat, tumatalon na kagad eh. Tignan mo, hinahanapan natin ng telescope niya, wala siyang malabas. So tumalon na siya. Iba na gusto niyang usapan, gusto niya yung kilo. Kinalaman ng kilo, sus Maria. Pumunta siya sa palengke doon, marami nagkikilo doon. Ay, good afternoon. Tingin mo Brother Sheila. yung shape na. Si senior to prop. Ang nakikigamit lang ng ng account. Na-hack yung account ko eh. RJ, at sa tingin mo ba RJ dun sa sa biblical na evidence or sa scripture? Ano ba talaga yung Sa tingin mo lang ano yung hugis ng mundo? In Malinaw biblical, nga, bilog na flat na circle, sabi ng Diyos. Oh, okay, flat na circle. Nakalagay yan Pero- sa Isaiah 40:22. Pero dito RJ, may Biblia ka, pakibasa nga dun sa RJ, Revelation 7:1. Ano nakalagay doon? Teka, sigurado ka bang Revelation 7:1 o gusto mong Revelation 1:7? Okay, parang 1:7 ata. Babalik ka rin mo, di ba? Or 7:1, parang ganun. Hindi parang 7:1 kasi nakalagay dun kasi RJ. Ewan ko anong perspective mo dun sa talata, pero para sa akin, ang sabi dun yung anghel ay pupunta dun sa four corners of the earth. So, natingin mo ano yung talinghaga dun sa sinasabing 4 na sulok ng mundo? Wala, hindi ibig sabihin may sulok yung mundo. Asan ang sulok ng globe earth? Wala namang sulok yun. Kasi yung nakalagay kasi doon 4 corners of the earth. So, para sa akin, may 4 na corners ng earth, parang ganun. Hindi may sulok. Asan ang sulok ng bola? Wala namang sulok yun. Yun kasi nakalagay doon sa Parang curious na ako sa talata na yun. Kasi pag Di sinabi ibig sabihin, flat yung earth. flat nga din. Pero pag sinabing 4 corners, kung in geometry, wala naman kasing 3D 3D shape walang ibang 4 corners, pyramid lang. Sa 3D May shape sulok. May sulok pa rin yung yung flat na bola. May dulo eh. Sa bagay edge, pwede. Pwede. Curious na kasi ako sa 4 corners. In geometry kasi, in 3D shape, walang ibang 4 corners, yung pyramid. Parang yan yung pelikula ni M. Night Shyamalan kung napanood nyo, no? Sabi nung pinaka-leader nila na sumasakop sa lahat, hanggang dito lang tayo sa lugar natin. Wala tayo ibang pupuntahan. Hanggang sa yung
mga nasasakupan niya, nagpakalayo-layo, na-discover nila may ibang lugar. Oh, nawala. Wala na yung pole eh. Kaya hinihintay ko yung telescope niya. Doon mo malalaman na walang alam yung tao. Maganda. Yung bago namin sinasabi, yung mga sinasabi namin, alam niya. Tapos pamamalian niya. Hindi. Kami lang magbabato eh. Yung sinasabi niya, alam namin. Yung sinasabi namin, wala siyang alam. Agree ako sa mas pabor ako sa flat earth para sa akin. Agree talaga ako doon. Pero sa bola parang mahirap na paniwalaan yung spherical eh. Pag naniwala ka, yung tao kaya maglakad ng pabaliktad, uto-uto ka dun. Kaya nga din. Yung motion pa lang, yung ikot pa lang ng Earth, yung sinasabi na 6,600 mahigit ata yun na kilometer per hour. Yun pa lang, miles. yun pa lang na pag-ikot hindi natin nararamdaman yan. Tignan Hindi mo man lang lang si tayo Bert. Gusto mo, maiba ka na ng lugar. Hindi na rin sila Tatayo pumapasok lang. kasi alam nila ignorante sila. Ang approach na lang nila lagi magulo. O, tignan mo yung Paul nung pumasok sa tawa siya ng tawa, patulon-talon siya ng usapan. Hindi mo siya makausap ng maayos eh. Kasi Kasi lang pakunahan yun. wala siyang ibabatong information kasi wala siyang alam, ignorante siya. Yan yung problema sa tao. Pumapasok sila, di sila marunong makinig. Nakikipag-argue sila, wala naman silang alam. Bagay sa ano, may babato siyang information, wala naman. Wala. Ito na yung nag-claim ng telescope, wala. Para telescope lang. Sa akin kasi parang bearing ba? Ibang bearing. Parang ako naman, mag-aaral na lang ako ng ibang bagay. Ano na yan? Kung globe man siya or flat or what. Okay. Sobrang maraming bearing yun, Ma'am Pen. Sa ngayon, hindi ka palang aware. Patong-patong yan. May bearing pa ba yun kung bukas end of the world na? May lagi yung question May bearing pa ba kung bukas end of the world na, guys? Ano ba talaga nagmamatter? Ano ba talaga importante sa oras na to? Everybody is, alam niyo, everyday may namamatay. So parang kung ibalik ang ganong rhetoric,
So anong bearing pa kung ano din ang bearing na pag-usapan pa ang Biblia kung mamamatay rin lahat bukas? Bible or Bible is really important and knowing God is really important. No, Jeb? You cannot compare it kung sa pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay. But, kung lalakas ang faith mo knowing the earth is flat or circle, go on. Kung lalakas ang faith mo, mas makilala mo yung creator mo, okay lang naman. Pag ang kausap namin is more on biblical, ang pinapasok namin yung mga verses sa Bible na nagpo-prove ng flat earth. So masasabi mo pa rin biblical pa rin ang flat earth. So sabi nung tinanong kita na kasi kilala mo ang Diyos, so through flat earth, alam mo ako nakilala ko ang Diyos through flat earth. Okay, that's good. That's good for you. Kaya alam mo, kaya wala kaming kabilib-bilib sa Kristiyano. Dahil hindi nila alam, flat earth tinuturo ng Bible. But from flat earth, ano yung mensahe ng Diyos na marireceive natin doon? Yeah, it's additional information, yung knowledge, information, but anong bearing nun to know God and to be a good person? To the commandments. RJ. Kung bukas end of the world na, makikimalalaman mo pa ba na talagang flat or circle ang earth? Kaya kung end of the world na tomorrow, Marami. Kahit yung mga sinasabi mo makakatulong yan. Malalaman mo kung kailan yung tunay na end of the world ng mundo. Dahil marami nga silang tinatago. okay. Sa true, talaga makakatulong. Tama si Prof. Kasi pag umahanap ka ng katotohanan, lalo na kasi nasa everybody has a journey naman, okay naman. Pero sa mga tao na alam na yung, alam na yung mahalaga, kita may matatanda. Kita niyo yung attitude nila. Parang, it's really worth it to know the truth about this earth. Sometimes, pipiliin na lang natin yung mahalaga talaga. Ang problema, hindi natin alam yung mahalaga, kung ano talaga yung mahalaga. So, depende na sa tao, guys. Syempre, papasok science dyan. Yung globe model mo, na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano hindi alam yung Biblia. Kailan nangyari yun? 4 billion years ago. Wala namang ganun sa Bible. Walang ganun sa Bible. Walang 4 billion years ago. Nung naimbento, yung globe earth dun sa heliocentric theory nyo, dun sa solar system, 4 billion years ago. Pag nag-research ka ng Bible, nakalagay lang dyan, hanggang year 6,000 lang tayo. Okay? Ngayon, kung hindi mo alam yung panahon ng mundo, lalo kang mahihirapang malaman kung kailan matatapos. Ngayon, pag nag-aral ka ng Biblia, tinuturo niyan, hanggang year 6,000 lang yung mundo pag pinakinggan mo yung mga Hudyo. Kung hanggang year 6,000 lang yan, at nag-google ka, okay, yung kalendaryo natin ngayon, nasa year 5,800. At yung Jesus Christ nyo, igagapos si Satanas ng 1,000 taon, edi 7,000 years walang ganun sa Hebrew calendar. Edi hindi na makakabalik yung Jesus Christ.
Pero kung, eh, nga, sabi ng noodles, no? Nakilala niya yung Diyos. Eh. Go lang, go lang. Alam mo ba ang pagkakaiba ng flat earth pati globe earth, sinabi ko na kanina, pag flat earth ka, naniniwala ka sa creation ng Diyos. Pero pag globe earth ka, naniniwala ka sa explanation ng Big Bang. Hindi naman sa turo ng globe earth ko naman eh. Hindi naman Diyos ang may gawa. True nothing. Nothing explode to something. Explanation ng mga scientists yun. Saan ka maniniwala? Sa creation o doon sa explanation ng scientist? So yan isang bearing yan. Yung sa pinapaniwalaan mo, para complete ang paniniwala mo, kailangan lahat na nakasulat sa Biblia, paniwalaan mo lahat. Kasi kung cherry pick lang paniniwalaan mo, yung turo na flat earth sa Biblia, hindi mo paniwalaan mo yung globe. So, parang kulang yung pinapaniwalaan mo sa Biblia. So, not the first incident of this nature in recent years in Thailand. Yes, that's right. It's quite unfortunate still that that we're still seeing some shootings. I just wanted to also just bring you the latest that we've got from our team here that has been running the live page out of Singapore. We've heard that out of the 6 people who have died, 3 of them are teachers and 3 of them are students. And just also to recap that the shooter has also been founded. So that's 7 people who've been founded in total. And we've also heard the latest figures and numbers of injuries. That's 15 injured and 2 are in critical condition, according to the authorities. Yan siya. Binabalita ngayon sa Thailand, may nagbarilan din sa eskwelahan nila. Bata rin. 7 patay. Rin ang nagpaputok. Oo. Tignan mo. Kakabalita lang ng ganito sa Pilipinas. Sa anong lugar yun? Thailand. Hindi, yung dito sa Pilipinas. Ano nga yun? Anong lugar yun sa Pilipinas? Saan bang lugar yun? Meron yung Yung dalawa dalawa na- na, di ba? yung dalawa. Yung nag-uusap sila sa GC na mamamaril sila. Yun. Dito, binaril ng mga yung estudyante. Mama, kaya mo mo. Hey, Dylan. Close the door. Come on. Close the door. Come on.
Prof, nabasa mo na yung Insidious, Prof? Di pa. Okay. Meron kaming mga kasama dati pag nagrarally kami nung pandemic. Meron kaming kasama nagrarally mga nakapaa, mga nature lover. Wala na sa sistema ng mga nag-off the grid. Ay, bakit iba? May na ba? Si Labubu, tsaka si Nating, flat din ba ang art sa inyo? Ay, top ni RJ. Kung mababasa sa scripture na flat yung earth, eh di, wala akong magagawa. Nauna ako maging flat earth kaysa maging Kristiyano. Gawa kasi ng flat earth, kaya ako napapunta sa Biblia, tapos nababasa ng Biblia. Ayun. Siguro mas nauna rin ako naging flat earther bago maging Kristiyano. Kasi yung pagiging Kristiyano ko naman nung bata, sumusunod lang ako sa magulang ko noon. Magbihis ka, pupunta ng simbahan. Ginagawa ko lang yun kasi pinapagawa ng magulang ko. RG, pwede magtanong, sir. Ano yan? Paano nga kung totoo yung flat earth? Na patunayan yung tama kayo. Kahit ikaw Anong mga... sige, natin. di marami. Paano kung... Paano, anong gagawin nyo? Anong mga unang hakbang na gagawin nyo pag nalaman yung totoo talaga flat earth? Kung ano naman talaga yung dapat gawin, dapat burahin yung mga mali. Kailangan iayos yung mga parang ganun. Hindi, napanood mo yung The Mist? Maayos yung educational system. Napanood mo ba yung The Mist ni Sino ba tong gumagawa ng mga horror? Or hindi ako hindi ako masyadong related sa mga Dapat burahin natin yung mali. expose na ibig sabihin expose yung dapat yung tama. Matagal na namang ine-expose yan eh. Kaya lang, kontrolado nila yung media. Kontrolado nila yung educational system. Yung may mga hawak niyan, dapat burahin natin yan eh. Ito ulit tanong ko. Kung flat earth nga yung earth, bakit tinatago sa atin yung katotohanan? Anong meron sa flat earth? Kung malaman mo, ganun. Sobrang dami. Malalaman natin yung nagkokontrol ng mundo.
malalaman natin kung sino talaga yung tunay nating kaaway. Ngayon yung kaaway natin, okay, tulad nga na sinasabi ko, yung pelikula na The Mist, sino ba gumawa nito? Kalimutan ko, yung gumahilig sa horror. The Mist movie, wait lang ha. Yung gumawa ng It. Stephen King. Ayun, si Stephen King. Kung napanood mo yung pelikula niya na The Mist, okay, may part doon na yung mga tao nagkasundo sila. Ngayon yung ayaw nila na tao, binubura nila. Ganun dapat, kailangan mag-conclude tayo ng ganun. Walang ibang paraan dyan, kundi burahin natin yung gumagawa ng mali. Kasi yung gumagawa ng mali, okay, kasama rin sa plano nila na burahin tayo. Buburahin tayo niyan pag hindi natin sila binura. Unfortunately, nauubos tayo. Yung iba mga namamatay na sa bakuna. Kasi magpapasok, alam nyo, kaya nandito na tayo sa age of artificial intelligence. Kasi namomonitor nila, yung mga social media app na yan, okay, source of monitoring nila yan eh. Nakikita nila kung paano mag-react yung tao. Pag nag-post sila, ay dumadami yung virus, mag-face mask ulit. Nakikita nila yung mga tao nagre-react. Hala, magkulong tayo sa bahay, naku, pabakuna tayo. Nakikita nila kung sino pa rin yung mga uto-uto. Namomonitor nila itong lahat ng social media na ito, namomonitor nila kung sino mga tanga, mga bobo, mga uto-uto. Ngayon, na-figure out nila kung sino yung mga nagigising na sa Matrix. Kaya nilalason nila yung tao, nilalagyan nila ng lason yung hangin, nagki-chemtrail sila, pinupuno nila ng lason yung pagkain, nilalagyan nila ng tae, yung tubig natin, sinasadya yun para konti lang buhay. Yung buhay na, yung pagkakagawa sa ating mga tao, palaban yung katawan natin, binobobo lang nila tayo, mali lang yung tinuturo nila para hindi natin ma-figure out. Okay? Kundi, malalaman natin kung gaano talaga kahaba yung buhay ng tao. Ayaw nila yung kasi, magigising tayo eh. Tingnan mo, in a span of 20 to 50 years, may mga tao nagigising dito sa Matrix na to. What more, kung mahaba pa yung buhay ng tao eh, makakapag-rebelde talaga tayo. Matutumba natin yung mga kulto na yan. Itong kulto na to, sa mundo na to, yan yung mga nag-iimbento ng kung ano-anong science and ideology, kung ano-ano sinasabi nila. Healthy kumain ng baboy, okay lang maging mataba, okay lang maging mag-isa ka, okay lang maging bakla, para watak-watak yung tao. Huwag niyo akong papakialaman sa ideology. Pag watak-watak tayo, hindi natin sila makikita. Tayo, magsasama tayo magulo. Tayo nag-aaway, tayo nagpapatayan para sa 1,000 pesos, 500 pesos. Tapos ikaw, tuwang-tuwa ka, may 100 pesos ka, magiging 200, 300, 400, dagdagan natin ng konti, 80 pesos, tuwang-tuwa kang ganun. Pero sa kanila, sila may-ari ng papel na inimbento nila, sila nag-iimprenta niyan, wala silang problema. Ibig sabihin, rigged yung system. Kontrolado nila yung system. Habang ikaw, sabi nga ni Chris Brown, okay, yung kinikita mo ng pagkahaba-habang alba, yung kikitain mo in 20 years, kaya yung kitain ng isang araw. Ngayon, pag hindi nyo yung makita hanggang ngayon, problema namin kayo. Panoorin mo yung isang video, sabi doon, galit ba siya? Punyeta kayo, hanggang ngayon mga bobo pa rin kayo, sabi nung isang in-upload ko. Hanggang ngayon, tatanga-tanga pa rin kayo. Hindi nyo makita yung mga fake sa mundo. Napanood nyo ba yung kay Katy Perry ba yun? Yung space tour ata sila nung tapos palpaking pagkakalanding. Ang daming fake na space tour eh. Yung kay Katy Perry, napakalaki nung sasakyan nila. Nung lumapit na si Jeff Bezos, napakaliit, sus Mariose.
wala pang sunog, walang ano, Oo, di parang ba? kapel pa. Sus, Parang, Maria Jose. tangina, Yung anong iba kasi space yun? napaka-bobo, hindi mapansin yung mga ganun, mga bobo talaga tao. Kitang-kita yung mannequin sa loob, kitang-kitang mannequin yung nasa loob. Tanga-tanga ng mga tao. Yang COVID na yan, napaka-bobo ng mga tao. Hindi lang yung iba, nire-rewind, pinapakita, puro mannequin yung nakahiga sa ospital. Daming bobo uto-uto. Pati yung ano, yung SpaceX na may daga. Oo. Nakalive. So, problema kasi hindi nila makita yun. Nakikita lang nila yung astronaut, lumulutang, nasa outer space. Yun lang kinikwento na itong mga bobo na to. Hindi nila nakita yung astronaut na nagja-juggle ng prutas. Habang nagja-juggle siya ng prutas, nakapatong lang yung baso, may tubig, hindi naman lumulutang. Yung mga astronaut, nagbe-baseball dun sa ISS, lumalangoy kasabay yung bola, pero yung baseball bat nasa sahig, ang tatanga ng tao, puro tanga. Hindi nila makita yung katangahan nila. Ganun kabobo yung mga tao eh. Ang bobobo. Makiri tawag doon, inaasar sila nung NASA kung gano'n sila katanga. Biro mo nagbe-baseball, papakita yung astronaut lumilipad kasama yung bola, yung baseball bat nasa sahig. Ganong alam nila kung gano'ng kabobo yung tao. Hindi lahat kaya nilang ma-observe. Alam nila maliit yung utak ng tao, bobo eh. Salamat na RJ. Dito naman tayo sa World Health Organization. So, bali, bata pa lang kasi, 'di ba? Kung nag-observe ka. Paano yung mga batang newborn screening kasi nga sabi mo nga yung injection is parang virus kumbaga. Maituturing mo bang lason yun yung mga tinuturok sa mga babies? Oo, lason nila yun. Para saan yun? Wala ngang virus. Ibig sabihin, yung virus na yan, kumalat lang yan due to heavy marketing ng mga siraulo nagkokontrol ng science, ng scientific system, ng medical system natin. Kasi sila namimili kung ano yung broadcast na, kung ano yung tuturo sa mundo na to eh. Mas siniksik nila yung germ theory of diseases ni Louis Pasteur kahit never napatunayan yan. Even si Robert Koch na doktor na nag-formulate ng Koch's postulate, hindi nila napakita yung tinatawag nilang virus na kaya nilang i-isolate from one organism to another. At mabuhay. Walang hangin na may buhay. Kalokohan yun, pambobo yun. Biruin mo yung tao, naniniwala sila yung hangin may buhay. Okay, merong organism sa hangin. Na yung hangin na yan, okay, nakakamatay lang yan pag sinasabi ng telebisyon. Ganun kabobo yung tao. Pag binalita, may virus yung hangin, saka lang magtatago yung tao pag walang binabalita, labas ang labas. Ganun kabobo yung tao. Ganun kabobo. Asan yung mga tao nga, ba't hindi nagpe-face mask? Kasi hindi sila tinuturuan ng TV na yung may virus yung hangin ngayon. Mga ubod ng bobo. Ano naman masasabi mo sa chickenpox, mga ganun, na virus daw ba yun? Wala, kung under yan ng certain organism na tinatawag na virus, hindi nga yan nag-e-exist. Okay. Pag pinakinggan mo sila Dr. Hulda Clark, sila Dr. Thomas Cowan, yung Vice President ng Pfizer. Okay, majority sa sakit ng tao ang nagkukos niyan parasites. Aside from poison and pollutants, yung pollutants, halimbawa yung mga ini-spray nila sa hangin, nilalanghap natin. Yan yung mga talagang nakakamatay. Pero yung pinapatay ka ng lumilipad na organism, na tinatawag na virus, hindi nag-e-exist yun. Nag-imbento sila ng ganun. Okay? Para ma-convince ka nila na kailangan kang turukan at magpasok sa'yo ng kung ano-ano para maprotektahan ka. Hindi mo alam, andun talaga yung lason.
Dahil hindi ka mamamatay pag walang pinasok sa yung lason, sus Maria Jose. Ngayon, pag nag-check ka, para nabasa ko sa Philippine Star, no? Sabi nila, yung Pilipinas daw, isa sa mga countries na dumadami yung hindi na nagpapabakuna ng anak. Eh, bakit ka pa magpapabakuna? Hindi pa ba kayo nadala sa Dengvaxia? Kasi nga di ba meron tayong ano ba? Sa antibodies sa katawan natin, tama ba? Yung katawan natin, alam niya na kung ano yung kaya niyang gawin. Ganun katalino yung katawan natin. Ang problema, binobobo tayo ng mundo. Tinuturo nila sa atin. Pag may ubo ka, sakit yun. Pag may sipon ka, sakit yun. Pag may lagnat ka, sakit yun. Kailangan gamutin. Hindi sakit yung mga yan eh. Healing phase ng katawan natin yan. Kaya ka inuubo, may gustong ilabas yung katawan mo. Kaya ka may sipo, nagproproduce ng mucus yung katawan mo, binabalot niya yung marumi na pumapasok sa katawan mo. Kaya ka nilalagnat, sinusunog ng katawan mo yung mga invaders na nakapasok sa katawan mo. Hindi ginagamot yun. Pinagluloko nila tayo. Ngayon, pag punong-puno na ng toxin yung katawan mo, punong-puno ng lason, punong-puno ng parasite, okay? Yung katawan mo, gumagawa siya ng garbage bag. Binabalot niya. Okay? Yun yung tinuturo ngayon sa mundo na cancer. Tapos, ang turo nila, pag meron ka nitong mga bukol na to, dapat dut-dutin mo, butasin mo. Para daw malaman kung nakakamatay o hindi. Yun yung mga turo nila. Tapos, kailangan kang i-chemotherapy para mamatay ang tumor na yan. Okay? Mamamatay yung mabuti sa'yo, sabi nila, mamamatay yung good cancer cells mo, pero, mamamatay yung good cells mo, pero mamamatay yung mga bad cancer cells. Di ba? Yan yung tinuturo ng tarantadong mundo natin ngayon. Tapos ang turo nila, yung cancer na yan, nasisiraan yun ng ulo yung katawan mo, papatayin ka ng sarili mong katawan. Yan yung tinuturo nila. Yung cells na ginawa ng Diyos para sa'yo, magiging traidor. Yan yung tinuturo nilang katarantaduan. Ngayon, hindi nila tinuturo, okay, na yung bukol sa katawan mo, mabuti yun at binabalot niya yung mga lason. Pag binutas mo yan through biopsy, kinalat mo yung basura na tinago at inipon ng katawan mo. Lalo mong kinalat sa katawan mo. Lalo ka talaga mamamatay. Tapos yung chemotherapy na yan, okay, napag-aralan nila. Okay, yung mga chemicals na kung anong saan galing yan, ginagamit ang pampatay ng tao sa giyera. Kita mo kung gaano kawalang hiya tong mundo na to. Magkakasabot yan yung government, yung hospital, yung science, mga doctors. Ganun nila tinatarantado yung tao. Ninanakawan nila, nilalason nila. Ngayon, kung hindi kayo magigising, natutulog kayo sa kangkungan, ewan ko sa inyo kung ano pa silbi ng tao. Kaya ayaw nila ng tao, binubura rin nila. Pinapalitan na nila ng artificial intelligence. Kasi alam nila yung tao, tatanga-tanga lang. Useless eaters ang tawag nila sa tao. RD, salamat dun sa paliwanag. Thank you. Salamat. Yun lang po. Aware ka ba na may kaso si Bill Gates? Napanood mo ba yung kaso ni Fauci ngayon? Medyo busy, hindi ko siya hindi ko aware. Never pumasok sa algorithm mo. Na si Bill Gates since 2023 pa yung kinasuhan kasama yung Pfizer. Hindi lumalabas sa media. Ganun kagaling yung media, kontrolado nila. Tapos, sinampahan siya ulit ng kaso noong 2025. Naglabasan yung mga doctors and scientists. Yung binakuna sa tao, may halo yung operating system.
Katulad ng ano, mga Dengbaksha, mga ganun. Lahat naman yung lason eh. Yung ngayon, yung COVID vaccine, may operating system yan, nagpo-produce ng sakit. Kaya yung tao magkakasakit eventually. Kaya nga, ang daming may cancer ngayon eh, sa ang daming AIDS. O, tignan mo yung dalawang promotor ng bakuna na doktor na mag-asawa. O, may cancer silang parehas ngayon. Pag pinakinggan mo yan si Dr. Willie Ong, nung wala pa yung COVID vaccine, nire-recommend niya yung Remdesivir. O, yung Remdesivir naman, matagal na yung dinidiscuss sa mga international doctors na talagang masama sa tao yan at maraming namatay dyan. Ipakinggan mo si Dr. Brian Ardis, okay? Galing kay George Soros yung Remdesivir. Kung sinasabi mo, RJ, na yung mga tao sa gobyerno, yung mga taong mayayaman, sila ang may gawa ng mga sakit na yan, cancer, etc. Then how come kahit sila nagkakasakit ng ganun? Hindi nagwe-make sense. Sino doon? May mga, di ba, ang daming mga sikat na tao namatay dahil sa sakit, dahil sa cancer, mga ganyan. Ibig sabihin nun, hindi pa sila Steve kasama. Jobs. Hindi pa sila ganun diba? talaga kasama. Yung mga food intake. Kasi tingnan mo, ang mga gulay, mga prutas, palay, anong ginagawa sa kanila? Nilalagyan ng pesticide para hindi kainin ng mga hayop, mga insects. Pero after nun, pag harvest, tao ang kumakain. O yan, di ba? Yung sa makita ng tayo lang yung tao na babantayan mo yung pagkain mo at the same time lalagyan mo ng pesticide. Sus Maria. Ngayon, pag ni-research nyo yung polio, kung kailan nagsimula yan nung nag-imbento sila ng mga pesticides. Pakinggan nyo si Dr. Thomas Cowan regarding sa history ng rabies. Majority ng sinasabi nung nagkakasakit at namamatay dyan sa rabies, mga bakunado. Ngayon sa Amerika, which is yung myocarditis is rare sa mga bata. Pero ngayon sa statistics nila is yung mas marami na sa normal yung mga bata nagkakaroon ng myocarditis simula nung nag-start nung pag-roll out ng COVID vaccine. Matagal na nag-hearing sa Pilipinas at sa US na daming namatay sa bakuna. Tapos ngayon, hinihiring si Anthony Fauci. Ano ginagawa ng tao? Nakikita nila, wala kayong ginagawa. Nakikita nila, nilalasong kayo, wala pa kayong ginagawa. Alam nilang bobo yung tao. Hindi kayo magrevolusyon, mga pinaglalasong kayo. Ewan ko ba sa inyo?
Guys, end live lang muna tayo. Magcha-charge lang ako. Thank you sa inyo. Oh, mukhang busy din ang lahat eh. Maya live ulit tayo guys. Apo. Thank you. Hindi po.